Yon, welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV mo. Ito na nga, maraming nagtatanong kung bakit ba itong pamahalaan na ito ay gano'n na lang ang panggigipit kay Pastor Apollo Kibuloy. At itong si Senador Risa Hontiveros ay gigil na makaharap itong si Pastor Apollo Kibuloy. Kahit na nga, naglabas na ng warrant of arrest, itong Davao RTC ay gusto pa rin ni Senador Risa Hontiveros na sagutin ni Pastor Apollo Kibuloy yung mga witness na dinala ni Senador Risa Hontiveros sa Senado. Yun na maraming katanungan kasi, bakit nga ba ganun na lang yung panggigipit kay Pastor Apollo Kibuloy ng ating pamahalaan. Biruin nyo ba naman yan? Meron na siyang 3 warrant of arrest. 2, isa galing sa Senado, isa sa Kongreso, isa sa Davao RTC, tapos mayroon pang parating galing sa Pasig RTC. Talagang tinadtad na ng warrant of arrest itong si Pastor Apollo Kibuloy. Itong si Senador Risa Hontiveros din, talagang gusto niya makaharap itong si Pastor Apollo Kibuloy sa Senado. Bakit ba may nagtatanong din sa akin bakit ba itong si Senador Risa Hontiveros talagang gusto makaharap si Pastor Apollo Kibuloy? Crush niya ba si Pastor Apollo Kibuloy? Hindi ako nagsasabi yan, hindi sa comment section baka nga daw itong si Senador Risa Hontiveros ay crush niya si Pastor Apollo Kibuloy. Yun ang dito sa video na ito ay malalaman natin, kayo na rin yung bahalang umusga, malalaman natin kung bakit ba itong pamahalaan na ito at itong si Senador Risa Hontiveros ay galit na galit kay Pastor Apollo Kibuloy. Ito na, sabay-sabay na natin itong panoorin. Kilalang nagsusulong ng nation building, pero bakit kaya tila kinukuyog ng mga taga-gobyerno ngayon si Pastor Apollo C. Kibuloy? Yan ang ating alamin sa report na ito ni Troy Gomez. Bukod sa pagiging sikat na international television evangelist, si Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ ay kilala rin sa kanyang kabutihan. Sa pangunguna ni Pastor Apollo ay milyong-milyong kabataan sa Pilipinas at iba pang panig ng mundo ang napakait, dinampitan at pinaaral. Mga nakalbong bundok ang natamnan at mga hirap sa buhay ang natulungan. Ngunit, sa kabila ng kanyang kagandahang loob na ipinakita ng halos 5 dekada, ay bakit tila nirarat-rat ng putik ang kanyang pangalan ngayon? Sino nga ba si Pastor Apollo C. Kibuloy na kilalang nagsusulong ng nation building para usigin ng mga tao na galing mismo sa gobyerno? Ikaw, Risa Hontiveros, ikaw, kayong tatlo dyan na nasa kongresong puro leftist, inahamon ko kayo, sabi ko pumunta kayo sa korte sapagkat ang SMNI walang kasalanan, ginurgur ninyo sapagkat idinadawit ninyo kami sa politika. Nalis ninyo ang aming malayang pagpapahayag, ang aming press freedom, pati ang liberty ko na, ang aking freedom, ang aking constitutional rights, wala na po. Bagamat si Pastor Apollo ay tanyag na taong simbahan, ay naniniwala naman ang ilang kilalang personalidad na ang pinagdadaanan ni Pastor Apollo ngayon sa Kamara, sa Senado, at maging sa kagawaran ng hustisya ay may kinalaman sa impluwensya niya sa mundo ng politika. Dahil sa loob ng administrasyon ni PBBM, gusto nilang dikdikin si Kibuloy dahil binigyan niya ng boses ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil siya ay kaalyado ni FPRRD. Yung closeness ni Pastor sa mga Duterte, so expected niya pag 2028 magagamit talaga na platform ng mga Duterte ang SMNI. Nilinaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala siyang plano na muling tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Pero batay sa mga survey, ay Duterte pa rin ang may pinakamataas na tiwala at suporta sa mga Pilipino. Ito ay hindi si Tatay Digong, kundi ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pastor Apollo, si VP Sara ang magiging Pangulo ng Pilipinas, kasunod ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kahit maganda ito pakinggan, ay hindi lahat ang natutuwa rito.
lalo na sa mga nag-aambisyon ng mas mataas na posisyon sa gobyerno. Bagamat walang patunay rito ay obvious naman kung bakit pilit na ikinakabit ang pangalan ni Vice President Sara Duterte sa issue ng confidential funds sa Kamara, ang kanya umunong pagtanggap ng bag ng baril mula kay Pastor Apollo at marami pang iba. This Romualdez, Speaker, yan ang sige bigay ng mga congressman, pinabusog nila lahat. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Because the Speaker is poised to be or to run for President. Naging kagawian na ang pag-atake at pagbato ng sari-saring issue laban sa Vice Presidente. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Dahil sa taas ng popularity rating ng mag-amang Duterte, ay hirap ngayon ang kanilang mga kaaway na direkta silang kumprontahin, kung kaya target na tibagin ang kanilang pundasyon. At ito ay walang iba kundi ang mga taga-suporta, kabilang na si Pastor Apollo C. Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC at ang Sunshine Media Network International o SMNI. Sa House of Representatives o Kamara, ang SMNI ay pinatatanggalan na ng prangkisa. Ito ay isinulong mismo ng mga party list na pinaniniwala ang kasapi ng CPP, NPA, NDF. Kabilang dito ang Gabriela ni Arlene Brosas, Art Teachers ni Franz Castro at Kabataan ni Raul Manuel. Sino ba ang mga tinamaan sa mga programa ng SMNI? Unang-una yung mga rebelde, NPA. Very hard-hitting ang SMNI sa NPA at naanmas na gusto yung CPP, NPA, NDF, lalong-lalo na yung mga front nila, yung mga party list na yan. Sa Senado, pilit naman na pinagdadalo sa isang pagdinig ng komite ni Akbayan Senator Risa Hontiveros si Pastor Apollo para lang ipahiya. Ang investigasyon na hinatulan na si Pastor Apollo na guilty ay batay lamang sa mga paratang na wala namang ebidensya at napaglumaan na ng panahon. Ang investigasyon ng komite sa Senado na pilit pang ipinagpapatuloy sa kabila na may nakaumang na investigasyon sa korte alinsunod sa utos ng Department of Justice ay pinalagad ng mga senador. Yung sabay-sabay mong kinakasuhan, pwede rin magdahilan na hindi naman dapat sabay-sabay. Higit sa lahat, may pending na sa court, pare-pareho naman yung paksa, bakit uulitin pa? Maliwanag po yan. Ang atin pong gawain dito sa Senado is to investigate in aid of legislation. It is not the duty of the Senate to condemn and imprison an individual because that individual, no matter how high or lowly he is, has the same basic human right, the right to innocence, etc., etc. So igalang po yun. Yun po yung sinabi ko ng igalang yung karapatan ni Pastor Kibuloy. May tuturing na isang matinding hamon para kay Pastor Apollo at ng kanyang milyong-milyong miyembro ang malinaw na pang-aatake sa relihiyon at pambubusal sa kalayaan ng pamamahayag ng SMNI. Ang hinagpis ay nagbunga ng 7 araw na protesta na tinawag na Laban Kasama ang Bayan Prayer Rally. Dito isinisigaw di lamang ang pagbatikos sa di makatarungang pagtrato kay Pastor Apollo, kundi maging ang mga lantarang pagmamalapis ng gobyerno sa sambayanang Pilipino. Libo-libo ang dumalo sa pagpapakita ng puwersa, maging ang mga di kapanalig na may parehong pinagdadaanan ay naroon din. Mga lumad, Kristiyano, Muslim at mga kilalang personalidad at politiko ay nagpakita rin ng pagkikisa. Bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko! Di pa tapos ang laban ko! Di pa tapos ang laban ko! Katulad po ng sinabi ni Tatay Digong, ang kailangan natin sa bansang ito ay law and order. At iyan po ang ipinaglaban ni Pastor Kibuloy. At ngayon, sa kanyang pinaglaban, siya po ay dumadaan sa isang pakikibaka na hindi natin siya iiwan.
Hindi natin pwedeng iwan ang taong nagsakripisyo sa bayan! Si Pastor Kibuloy, ang SMNI, si Rodrigo Duterte, si Sara Duterte, hindi po sila mga kalaban ng mamamayan. Hindi po sila mga kalaban ng gobyernong ito. Sila ay bahagi ng totoong demokrasya na tumutulong para maging matino at maayos ang ating pamahalaan. Sa pinagdadaan ng bagyo ng kapagsubukan ni Pastor Apollo ng Kingdom of Jesus Christ at maging ng SMNI, ay malinaw na ito ay dala ng masalimuot na pamumulitika sa bansa. Dapang-dapa man na maituturing ang kalagayan na pinagdadaan ng Kalbaryo, ay walang nakikitang senyales ng pagsuko si Pastor Apollo. Kung may hahambing, sa panahon ni Hesukristo ay mag-isa siyang ipinako sa krus dahil na rin sa mga paratang. Pero ang kaibahan sa panahon ni Pastor Apollo ay hindi siya nag-iisa at marami ang lalaban kasama siya. Tanging sandata naman nila ngayon ay ang kanilang boses para may parating ang mahalagang mensahe na sa kabila ng nakapanlulumong sitwasyon ay dapat ipalaganap pa rin ang nagdiliwanag na mensahe ng pag-ibig. Ito ang tipo ng pag-ibig na tatayo at di palulupig sa anumang uri ng pang-api at pag-uusig kay Pastor Apollo at maging sa sambayanang Pilipino. This is an evil world where we are inhabiting today. This is not a world for the good. This is an evil world where the Father has planted us in. Why? Because we are the light. And the light doesn't surrender to darkness. And our good should not be affected by the evil. Let us not become evil like them. Let us triple, quadruple the good that we are doing whenever the darkness attack us with more darkness. We have to produce more light to lighten up this world of evil, to let the light of our Almighty Father shine through every heart. Ang Pilipinas ay pagmamayari ng Diyos na may kapal! Diyos ang bayan! Buhay ang bansang Pilipinas na pinakamamahal nating lahat! Yun ang itong panggigipit nga ng ating pamahalaan kay Pastor Apollo Kibuloy, hindi kaya hahantong ito sa kaguluhan. Kasi nga, nung mga nakaraang araw, nakaraang linggo, itong MNLF ay nagbanta na rin ito na hindi nila basta-basta isuko itong si Pastor Apollo Kibuloy. Ipagtatanggol nila ito sa kahit anumang pamamaraan, kahit na giyera pa daw ay ipagtatanggol nila itong si Pastor Apollo Kibuloy. Napakabilis kasi ng pangyayari, nagsimula lang ito kay Vice President Sara Duterte doon nga sa confidential fund. Tapos nagsalita itong si Pangulong Duterte na busisihin, dapat ilabas yung sinasabi ngang resibo ng Kongreso. At ito namang si Kairek ay nagsalita din laban kay House Speaker Martin Romualdez na ganun kalaki, ganung halaga ang winawaldas ng ating House Speaker Martin Romualdez. Tapos iniimbestigahan na, tapos ito na yung SMNI ginigipit na, hanggang sa bigla na lang itong si Pastor Apollo Kibuloy ang tinatarget nila, Senador Risa Hontiveros. Sino kaya ang utos kay Senador Risa Hontiveros para ganun yung gawin nila kay Pastor Apollo Kibuloy? Yun ang kayo na lang din yung bahalang humusga. Ang lang natin dito, baka nga magkagulo na naman yung ating bansa dahil nga sa pangyayaring ito, dahil nga sa tingin ng ating mga kababayan ay hindi ito patas yung panggigipit nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Sana nga naman ay maayos ito at itong si Pastor Apollo Kibuloy ay malagpasan lahat ng kanyang hinaharap ngayong problema. At yun na nga, kung gusto ni Pastor Apollo Kibuloy na humarap sa
sa korte, na sa kanya na 'yon, kanyang desisyon na 'yon. At kung magtatago naman siya habang nandito pa tong administrasyon na ito, dapat si Senador Risa Hontiveros nga ang sisihin kasi nga masyadong maingay. Yun na nga naman, dito na lang muna. Natatawa tuloy ako nitong Senador Risa Hontiveros. Kung dito nag-ingay, talagang nung lumabas yung warrant of arrest ni Pastor Apollo Quiboloy ng Davao Artese, baka na-arresto na ngayon si Pastor Apollo Quiboloy. Yun ang bago tayo magtatapos ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay, tika lang, dito tayo sa may bandang baba. Shoutout kay Maldita di Sagupa. Shoutout na rin kay Dolorco. Shoutout kay Juana Gini Madilio. Shoutout kay Trabajador Mix Vlog Idol. Shoutout kay Erlinda Key. Shoutout kay Darwin Janjawi. Shoutout kay Eric Domingo. Kay Love Me. Shoutout kay Hirmel Ogina. Shoutout rin kay Ma'am Virgin Fernandez ng Pulilan, Bulacan. Antolin Bibita. Kay Ma'am Joyce ng Japan. Kay Ma'am Carolica Wakame, kay Edisa Borbi, kay City Saliha Baguhan, shout out. At hanggang dito lang muna. Once again, this is Ronde TV mo. Ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin.